Kailangan mo ng AUS para sa Japan visa? Here's what you need to know. Travel ng pamangkin ko dito sa Japan gamit ang Visiting Relative Visa. Ano nga ba ang AUS? Ang AUS or Affidavit of Support ay document na nagpapatunay na may nag-sponsor sa'yo para sa pagbiyahe. Kailangan ito kapag hindi ka first-degree relative or magulang, anak, or spouse. So for my third-degree relative ko siya, ginawa namin to para sigurado. So paano nga ba kumuha ng AUS? Actually, tumawag kami sa Philippine Embassy like 2 times just to confirm kung kailangan ba talaga ng AUS. Kasi may mga nagsasabi na hindi naman kailangan. At meron din naman iba na hinihingi talaga ito sa airport natin sa Philippines. So nung tumawag kami sa embassy just to confirm, ang sabi nila, mas maganda daw na kumuha na ng AUS para sure. Kasi meron nga mga officers or immigration officers sa Pilipinas na naghahanap ng AUS pero meron din nawala. Pero para hindi hassle, kumuha na lang ng AUS para sure. So my husband went to Tokyo sa Philippine Embassy doon. Nagdala siya ng passport and yung residence card niya and he paid 3,500 yen. After 3 to 4 days, it was sent to us dito sa bahay via post mail. Day of her flight. Tinanong ba ng immigration officer yung AUS? Hindi. Hindi hiningi at all ang AUS. Instead, tinanong lang siya kung bakit siya nag-visit ng Japan. And ang sagot ng pamangkin ko, since buntis nga ako, she will come here to assist me. And then, hiningi lang yung letter of invitation. And then, that's it. Na-approve na siya. I cannot generalize this kasi iba't iba naman yung experience depende sa immigration officer na makakausap mo sa airport. May friend ako na nag-invite ng pamangkin niya recently lang din, this 2024. And iba naman yung nangyari sa kanya. Maraming documents so nung hiningi. Hintay pa siya ng around 2 minutes kasi lumabas pa yung immigration officer nagpunta sa office. Tapos bumalik siya mga after 2 minutes pa. Pero I asked her, sabi niya, she remained calm and she remained confident kasi kumpleto naman lahat ng mga documents niya. So after 2 minutes, pagkabalik ng officer, ayun, na-approve naman siya. Kabuuan, mas mabuti na maghanda ka ng sobra para walang aberya kasi sayang naman yung lahat ng resources and oras na ginugol mo para sa pag-prepare ng lahat ng documents, diba? Gusto mo bang malaman kung ano mga requirements na hinanda namin para sa Visiting Relative Visa? Follow me and I'll tell you about it.